Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Toncoin ngayon pong May 4 taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Toncoin kung saan ay mapapansin po natin dito na nagkaroon po siya ng breakout dito po sa ating trend resistance line dito na kulay puting linya, at maliban po rito ay pinagsabay niya rin na basagin ang ating resistance line dito sa 5.528. Kaya punong-puno po siya ng bullish breakout dito at mataas po ang posibilidad na masasabi ko na magpapatuloy ito sa kanyang pag-angat sa presyo sa mga susunod na araw. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ngayon ay check naman po natin yung kanyang performance dito kay CoinMarketCap, kung saan ay yung kanyang 24-hour performance ay umangat naman po siya ng 8.70%. Itong ang kanyang 7-day performance naman ay umangat din po siya ng 10.85%. Kaya maganda po yung kanyang performance dito kasi okay naman po yung kanyang naging paglago. Kaya ayan, compared naman po sa ibang mga altcoins natin dito. Kaya ayan, itong si Dogecoin ay isa po itong meme coin. Kaya ayan, itong si Toncoin po ang mukhang may pinakamagandang performance pagdating sa mga altcoins, mga dito sa top 10 altcoins natin dito. Ngayon ay check naman po natin yung kanilang official X account kung ano po ang kanilang bagong tweet dito. Ayan, last 6 hours, what's your favorite community on Ton? Ayan, ano nga ba yung paborito ninyong community raw dito kay Ton? Ayan, breaking news, ito po yung talagang ito yung mga ganitong balita yung mga gusto nating malaman dito. Sabi rito ay Pantera Capital has joined Ton ecosystem, becoming a validator for Ton, and apparently that wasn't all. Kaya yan, ang Pantera Capital ay sumali na sa ecosystem ni Ton. Kaya maganda po ito. At isa po sila sa mga validator ngayon ni Ton. It's another sign of growing support for your major institution in the space. Kaya yan, matinding nagbibigay po siya ng suporta. Itong si Pantera Capital ay nagbigay po ng suporta dito sa ecosystem ni Ton. Kaya yan. Last 13 hours ago, why Ton? According to Pantera's insight, they believe Ton will lead the next wave of crypto adoption, which inclined to agree. Ayan, yan po ang dahilan kung bakit sila nakipag-partner dito. Bakit nakipag-partner si Pantera dito kay Ton? Nakikita raw po nila na base po sa kanilang insight ay naniniwala sila na itong si Ton ang siyang mangunguna sa next wave yan, ng mga crypto adoption. Ayan, last 13 hours po ulit. Ayan, Pantera po ulit ito. With Pantera's rich history and expertise in Web3, we're proud to welcome them to the ecosystem. Ayan, proud naman po na winelcome ng Ton community ang Pantera. Kasi meron daw po silang rich history. Ayan, at saka expertise or kagalingan sa Web3. Yan, 16 hours. Ayan, important. Ton Foundation has not released any Web3 phone. Anything you find online is completely community-driven initiative. Currently, there's no plan for that. But if Ton Foundation were to release a Ton phone, trust us, you would know about it. Isa po itong warning na hindi pa po sila naglalabas ng kanilang Web3 phone. Ayan, last 18 hours on Ramper, one of the most impactful integration to date. We are allowing users to get Ton and USDT Ton at the click of a button anywhere. Kaya ayan, dito naman yan, Ramper X wallet po. Ayan, availability ni Ton sa wallet na ito. Kaya ang dami po nilang mga updated tweets dito. Kaya ibig pong sabihin, maraming nagaganap dito sa ecosystem ni Toncoin. Ngayon ay balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito. At yan po ay kahapon po ay bumuo po siya ng isang malaking bullish candlestick na nagkukumpirma na nabasag po yung trend resistance line natin na ito na kulay puti. Yan, dahil sa breakout na ito
at maging yung resistance line natin dito sa 5.528 ay nabasag na rin kasi nagsara yung katawan ng candlestick natin kahapon dito sa ibabaw nito. At ngayon yung nabubuong candlestick natin ngayon ay mukhang pinagpapatuloy po niya yung pag-angat sa kanyang presyo. Yun nga lang, at ang ating dalawang indicator dito, lalong-lalo na po yung ating Hall Street indicator na ito ay bearish pa rin yung kanyang ipinapakita na signal dito. At ganun din yung ating QQE mode indicator dito. Pero pagdating po sa QQE mode indicator natin dito ay mapapansin natin na lumiliit po yung kanyang mga sukat. Ibig pong sabihin ay nanghihina na po ang selling pressure or nag-uumpisa na pong mag-take over ang bullish momentum or yung mga buyers or yung mga buying pressure. Kaya yan po, mapapansin po natin na nagkaroon siya ng rejection dito at ito ay nag-umpisa ng umangat. Kaya kung pag nagpatuloy po ito, yan yung ating QQE mode indicators dito, at lalong-lalo na kung pag yung QQE bars natin ay bumalik dito sa ibabaw ng ating QQE mode indicator dito, kagaya po nito, ang mga ito ay ayan na po ang early signal natin na posibleng magpapatuloy na po sa pag-angat sa presyo itong si Toncoin. At kung pag ang nangyari po rito ay kung sumang-ayon na rin po ang ating indicator, ang ating Hall Street indicator dito, ay mataas po talaga ang posibilidad na aakyatin ni Toncoin ang pinaka price target natin dito na 7.704. Kaya ayan, pagdating naman po sa pag-trade, pag-spot trading dito, ay yung inaasahan po natin na pagbagsak ni Toncoin sa support line na ito sa 4.364, kung saan ay ako po ay nakaabang ng aking buy pending order dito, ay hindi po na-trigger kasi hindi po siya umabot, sayang, bitin. Pero okay lamang po yan kasi isa po ako sa mga nakabili dito po sa nasa mababa pang presyo itong si Toncoin. Kaya marami pa akong holdings dyan na Toncoin na handa kong ibenta sa pag-angat nito. Kaya ayan, ito po yung unang price target ko dito. Magbebenta po ako rito sa 6.605 at ang pinaka price target ko naman po rito ay ang 7.704. Yan, medyo mas malaki ang aking ibebenta dito sa 7.704. Kaya ngayon, ang inaasahan ko muna ngayon ay aakyatin niya at babanggain po niya ang 6.605 kung saan po ako magti-take profit. At mukhang hanggang dito na lamang po siya kung mananatiling ganito po yung signal natin sa ating Hall Street indicator. Kung mananatiling kulay red pa rin ito, ayan, at bumangga po siya rito at kulay red pa rin po yan, ay medyo alanganin po tayo kung magagawa niyang basagin ito or kung magkakaroon siya ng breakout dito. At ganun din yung ating QQE mode indicator. Kung mananatiling kulay red pa rin yan, tapos umabot na po siya rito, ay malabo na po na magkakaroon siya ng breakout dito or mababasag niya ito. Ayan po ay posibleng magresulta na lamang sa rejection dito at ito po ay babagsak para magkaroon ng retest dito sa binasag po niya na resistance line na 5.528. Kaya i-update lamang po pala natin ito. Gawin po natin itong kulay red. Lahat po ng mga kulay red ay mga support line at mga kulay green naman ay mga resistance line. Ngayon kung pag nakita naman po natin na talagang may pagbabago na sa ating Hall Street indicator, maski ito po yung ating QQE mode indicator yung importanteng magbago rito. Posibleng basta yung mabubuong QQE bar natin dito ay dito sa ibabaw ng ating QQE mode indicator. Maski kulay red pa rin po ito. Ayan. Basta mapapansin po natin na nag-curve siya at saka lumiliit yung kanyang sukat, ay okay na po yan. Mas importante po ay yung ating QQE mode indicator dito. Na basta ito na po ay yung sumunod na nabubuong QQE bars nito ay dito na po sa upper portion. Ayan, mataas po yan na indikasyon na magpapatuloy po at magagawang basagin ni Toncoin ang resistance line dito sa 6.605 at aakyatin po nito ang sunod po nating price target na 7.704. Kaya ayan, yan po ang aking technical analysis dito kay Toncoin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito.
Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.